Eto na mga boss, ang karugtong ng nakaraang chapter, pa-like, share at subscribe na lang para si Pajen pa tayong gumawa ng mga videos, umpisan na natin. Hush! Mabilis na tumakbo si Sword Child, pasan si Chu Qingcheng, sa kahabaan ng landas na nababalutan ng kumikislap na liwanag ng mga bituin. Paminsan-minsan ay lumilingon siya sa likuran, puno ng pagkalito. Bakit hindi pa rin sumusunod ang itim na dagat? Sana ay ligtas si Ama. Napansin niyang paliit ng paliit ang landas ng mga bituin kaya napahinto siya. Alam niyang wala silang magagawa laban kina Heavenly Sovereign at Sword Sovereign. Ang tanging dahilan kung bakit sila nakaligtas ay dahil dumating si Emotion Sovereign sa tamang oras at iniligtas sila mula sa isang kapangyarihang hindi pa niya kailanman nasaksihan. Ang mapaminsalang puwersang iyon ay bunga ng desperadong pagtatangka ng kanyang ama na pabagsakin si Heavenly Sovereign. Ngunit nadamay rin sila sa pagsabog nito. Maging ang Heavenly Sovereign, ang pinakamakapangyarihang sovereign sa kasaysayan, ay napilitang tumakas upang iligtas ang sariling buhay. Isang himala na buhay pa silang nakalabas mula sa kakilakilabot na kapangyarihang iyon. Napahinga ng maluwag si Sword Child habang pinupunasan ng noo. Nang mapansin niya ang paligid, nakita niya si Dan Qingshen kasama ang iba pang tao. Nandito kayo? Bakit? Agad siyang tumakbo palapit. Bakit kayo nandito pa? Tumakas na kayo. Mamamatay tayong lahat kapag dumating si Heavenly Sovereign. Muling sumulyap siya sa direksyon ng itim na dagat, umaasang hindi ito biglang susugod upang lunukin silang lahat sa walang hanggang kailaliman. Ngunit tahimik lamang ang lahat. Napakunot si Sword Child. Anong nangyari? Malungkot na bumuntong hininga si Dan Qingshen. Isinagawa ni Binibining Xuang-er ang isang malaking formation at namatay siya kasama nito. Tuluyan nang naglaho pati ang kanyang kaluluwa. Itinuro niya ang mga banal na bato sa lupa na unti-unti nang nagiging abo, nakapwesto sa mahahalagang bahagi ng isang napakakomplikadong formation. Natigilan si Sword Child. Namatay siya. Bakit? Sinabi niyang ililigtas niya si Steward Zhou. Naging mga butil ng liwanag ang kanyang katawan at nabuo ang landas ng mga bituin na dinaanan niyo. Nanginig si Sword Child. Siya pala ang gumawa ng daan ng mga bituin para mailigtas si Ama at kaming lahat. Ngunit agad siyang naging seryoso. Hindi ito ang oras para magluksa. Kailangan na nating umalis bago pa tayo habulin ni Heavenly Sovereign. Biglang nanlaki ang mga mata ng lahat. Buhay pa si Heavenly Sovereign. Bakit sa tingin niyo ako tumatakbo para sa buhay ko? Sagot ni Sword Child. Ano naman ang nangyari kay Steward Zhou? Nasa likuran lang namin si Ama. Lalabas na siya anumang sandali. Kapag nakalabas na siya, pupunta tayo sa Luklan at saka ko ikukwento ang lahat. Ang mahalaga ngayon ay makaligtas muna tayo. Kailangan nating mabuhay bago tayo makaganti. Mahigpit niyang inalalayan ang nanghihinang si Chu Qingcheng habang balisang nakatitig sa unti-unting lumiliit na landas ng mga bituin. Tahimik din naghintay si Dan Qingshen. Kuya Zhou. Isang pamilyar na tinig ang umalingaw sa gitna ng kumikislap na mga bituin. Dahan-dahang iminulat ni Zhu Fan ang kanyang mga mata. Liwanag lamang ang kanyang nakita sa paligid habang unti-unting nilalamon ng kadiliman ang espasyong iyon. Sa gitna ng liwanag ay nakatayo ang isang dalagang nakaputi, nakangiti sa kanya. Xuang-er. Napuno ng sakit ang mukha ni Zhu Fan habang tinitingnan ang halos transparent na anyo nito. Plano ba ito ni Sovereign yun? Ngumiti si Xuang-er at marahang tumango. Napabuntong hininga si Zhu Fan. Bakit mo ginawa ito? Ninuno mo siya, si. Pero labanan ito ng mga sinaunang eksperto. Wala kang kinalaman dito. Ako lang ang pakay nila. At alam kong hindi ako makakatakas. Kaya bakit pati ikaw ay ginamit nilang piyesa? Umiling si Xuang-er. Hindi nila ako pinilit. Ako mismo ang pumili. Nagulat si Zhu Fan. Ginusto mo ito? Maya-maya'y tumango siya. Naiintindihan ko Palaging inuuna ng angkan ng yun ang kapakanan ng mundo. Sinabi rin sa akin ni Heavenly Sovereign na nais niyang likhain muli ang buong mundo. Hindi mo hahayaang magdusa ang napakaraming tao. Ngunit sulit ba ang isakripisyo ang sarili mo para lamang mailigtas ang isang tao? Mahinang ngumiti si Xuang-er. Kuya Zhou, kapag dumating ang katapusan ng mundo hindi ba mamamatay rin naman ako kasama nito? Umiling si Zhu Fan.
Hindi iyon pareho. Ano man ang mangyari, hindi mo dapat laging isinusugal ang sarili mo. Kung mamamatay ka rin sa huli, ano pa ang kaibahan? Ngunit marahan siyang sinagot ni Shuang-er. May kaibahan. Kung ililigtas kita, may maiiwan pang magbabantay sa mundong ito para sa akin. Kung wala ka, wala ring saysay ang mundong ito para sa akin. Mahina siyang umiti. Dahan-dahang hinaplos ni Zufan ang kanyang ulo. Shuang-er, hindi ka pa rin nagbabago. Noong digmaan sa Chenyubi, nangako akong gagawin ko ang lahat upang iligtas ang mga tao. Hindi ko sisirain ang pangakong iyon. Pero hindi ko rin kayang mawala ka. Nawala na si Yuyui. At ngayon pati ikaw, Marahang hinawakan ni Shuang-er ang kamay niyang nakapatong sa kanyang ulo at idinikit ang kanyang pisngi rito. Ginawa ko ito para sayo, Kuya Zhou. Alam kong iyon din ang dahilan kung bakit isinakripisyo ni Ate Yuyu ang sarili niya. Napansin niyang lalo nang lumiliit ang landas ng mga bituin. Kaya marahan siyang umatras. Panahon na upang paalisin si Zufan. Habang dumaraan siya, paulit-ulit na bumuo si Zufan ng mga hand seal. Sinubukan niya ang lahat ng alam niyang paraan upang iligtas si Shuang-er. Ngunit walang nangyari. Alam niyang ang natitira na lamang sa kanya ay isang bakas ng kaluluwa na malapit ng tuluyang maglaho. Ito na ang kanilang huling pagkikita. Ngunit hindi kailanman sumusuko si Zufan. Kahit gaano kaliit ang pag-asa. Kahit imposible. Gayunman, sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang hindi na niya muling makikita si Shuang-er. Habang papalayo siya sa landas ng mga bituin, muli siyang tinawag ni Shuang-er. Hanggang dito na lamang kita maihahatid. Pangalagaan mo ang mundong ito. Napakaganda ng mundong ito. Biglang nanginig ang puso ni Zufan. Ngayon niya lamang tunay na naunawaan. Hindi ginawa ni Shuang-er ang lahat ng ito dahil lamang sa kagustuhan ni Sovereign yun na iligtas ang mundo. Mas ginawa niya ito para kay Zufan. Si Zufan ang nagturo sa kanya kung gaano kaganda ang mundong ito. Hindi ang mundo mismo. Kaya isinakripisyo niya ang sarili niya para sa akin. Shuang-er. Malakas na sigaw ni Zufan. Ngunit sa kanyang likuran, unti-unti nang nilamon ng walang katapusang itim na dagat ang liwanag. Kasabay nitong nilalamon ang banal na anyo ni Shuang-er. Subalit kahit unti-unti siyang naglalaho, hindi nawala ang kanyang inosente at mapagmahal na ngiti. Mahina niyang ibinulong. Akala ko noon ay napakalawak ng puso ko. Inakala kong ang tanging mahalaga sa akin ay ang kaligtasan ng buong mundo. Hanggang sa sandaling tinanggap ko ang huling misyon ni Ancestor yon. Doon ko lamang napagtanto. Napakasarili ko pala. Hindi kailanman naging sapat ang puso ko upang mahalin ang buong mundo. Iisa lamang ang taong tunay nitong kayang lamanin. Unti-unti siyang naglaho habang pinagmamasdan ang papalayong likuran ni Zufan. Tama si Atchachuli. Mahihina lamang kaming mga babae. Hindi namin kayang yakapin ang buong mundo. Ang aming mga mata at maging ang aming mga puso ay matagal nang ninakaw ng isang lalaki. Paalam ni Kuya Zuri. Hush! Biglang sumabog ang banal na liwanag. Isang napakagandang bahagharing sinag ang pumailan lang sa kalangitan, banal, mahiwaga, at maringal. Samantala, ang landas ng mga bituin ay tuluyan ng nilamon ng walang hanggang kailaliman. Hugh! Makapal na espiritual na enerhiya ang bumalot sa paligid ng mga cultivator ng mortal domain. Dahil sa pambihirang pagkakataong iyon, agad silang naupo at nagsimulang maglinang. Lumipas ang isang buwan. Sa Thunder Pavilion, walang ibang inatupag sina Wu Qingqiu at ang iba pa kundi ang walang tigil na cultivation. Nang muling imulat nila ang kanilang mga mata, napagtanto nilang mas malakas na sila kaysa sa dating invincible sword. Ano ba talaga ang ginawa ng aray na yon? Masayang nagtinginan ang lahat. Napaluha si Wu Qingqiu. Hindi na ito parang dati nating mundo. Para bang nagbago ang buong daigdig. 100 taon pinagtuunan ni Zufan ng pansin ang aray na yon, pero ngayon lang natin nakita ang tunay nitong epekto. Hindi ka panipaniwala. Tumayo si Wurandong na seryoso ang mukha. Ayon kay Palace Lord, ang aray na ito ang magdurugtong sa dalawang mundo. Sa oras na ma-activate ito, magsasama ang dalawang daigdig.
Ang napakalakas na espiritual na enerhiyang tinatamasa natin ngayon ay nagmumula sa kabilang panig. Sa lugar na tinatawag na Devil Mountain na binanggit ni Zufan. Tumango si Wu Qingqiu, bakas ang pananabik. Kaya pala napakalalakas ng mga alagad ng Devil Mountain. Pinakamainam ang kanilang kapaligiran sa cultivation. At ngayon, dahil kay Zufan na pinagsama ang dalawang mundo, nakikinabang na rin tayo sa parehong biyaya. Ngunit nanatiling mabigat ang ekspresyon ni Wu Randong. Hindi ko alam ang buong dahilan, pero sigurado akong may malalim na layunin kung bakit hinintay ni Palace Lord ang pinakahuling sandali bago niya ipinautos na buhayin ang aray. Maaaring nagkaisa na ang dalawang mundo, pero kailangan natin siyang hanapin at tulungan. Tama. Tumango si Wu Qingqiu. Pero saan tayo magsisimula? Nag-isip sandali si Wu Randong. Ipinakalat ko na ang mga alagad mula sa 5 lupain. Ngayong nagsanib na ang dalawang mundo, tiyak na may mga bagong hangganang magsisilbing palatandaan kung nasaan si Palace Lord. Sana nga. Napabuntong hininga si Wu Qingqiu. Baka sa oras na matagpuan natin ang bagong hangganan ng mundong ito, huli na ang lahat para kay Brother Zhu. Isang bughaw na anino ang rumagasa sa kalangitan sa napakabilis na bilis. Lintik kang matandang traidor. Huminto ka. Hush! Isang gintong apoy ang sumiklab patungo sa lalaking nakabughaw. Lumingon ito at agad naghagis ng bughaw na apoy bilang panangga. Boom! Nagsalpukan ang dalawang apoy at isang napakalakas na pagsabog ang yumanig sa langit at lupa. Nabiyak ang kalangitan at nagbukas ang napakaraming itim na puwang sa loob ng libu-libong milya. Kahit ang pinakamalalakas na saint ay hindi kayang lumikha ng ganitong uri ng pagkawasak. Hush! Naghiwalay ang dalawa matapos ang banggaan. Ano bang problema mo, baliw na matanda? Sigaw ni Kunpeng sa Dragon Ancestor. Hindi pa kita nababayaran sa ginawa mo noon. Anong ginawa ko? Pagtataksil. Naggitngit si Dragon Ancestor. Kung hindi mo ipinagkanulo si Thunder Phoenix, hindi sana tayo naipit sa mortal domain ng napakatagal. Kung pinagsama-sama lang natin ang lakas natin noon. Pinagsama, malamig na putol ni Kunpeng. Akala mo ba sapat iyon laban kay Heavenly Sovereign? Wala kang ideya kung gaano kalala ang sitwasyon noon. Buhay pa tayo ngayon dahil nilinlang natin sila. Kusang isinakripisyo ni Thunder Phoenix ang sarili niya habang nagpanggap kaming mahihina. Natigilan si Dragon Ancestor. Sandali, ibig mong sabihin plano yon? Walang pagtataksil. Kusang loob niyang isinakripisyo ang sarili niya. Nanlaki ang mga mata ni Dragon Ancestor. Nabaliw ba siya? Hindi. Napabuntong hininga si Kunpeng. Isa siyang marangal na nilalang. Isinakripisyo niya ang sarili upang mailigtas ang lahat. Para sa kanya, iyon ang tamang gawin. Ano bang alam mo? Tuluyang nawala ang galit ni Dragon Ancestor. Biglang bumalot ang malamig na aura at pinawi ang natitirang apoy. Siyi! Napalingon silang dalawa. Biglang bumaluktot ang espasyo at lumitaw ang isang matandang isa ang mata. Ha! Nagsawa na akong bumala sa North Sea. Ngayon na wala na ang hadlang ni Heavenly Sovereign, malaya na akong makadala. Huwag niyo akong intindihin, ipagpatuloy lang ninyo ang laban. Napailing si Kunpeng. Old Dragon, habang hinahanap natin si Zufan, ipapaliwanag ko ang lahat. Inalis niya ang hadlang ng mortal domain dahil nagtitiwala siya sa atin. Sigurado akong nakaharap niya si Heavenly Sovereign. Kailangan natin siyang mailigtas bago pa siya mapatay at mawalan ng saysay ang lahat ng ating sakripisyo. Pagkasabi noon ay agad siyang lumipad. Yee! Akala mo bang pagpapahinga ang magtago sa bundok ng napakatagal? Sumunod pa rin si Dragon Ancestor. Iisa ang kanilang kaaway at iyon ang mas mahalaga kaysa sa anumang alitan. Kibit balikat lamang si Si at sumunod din. 3 araw silang lumipad. Sa wakas ay narating nila ang hangganan kung saan nagtagpo ang mortal domain at sacred domain. Pagpasok nila sa bagong mundo. Hush! Nagsiliparan ng mga ibon habang umalingaw-ngaw ang mga dagundong ng mga dragon. Pagbati, Sir Kunpeng. Pagbati, Dragon Ancestor. Paano naman ako? Napasimangot si Sigi. Napatawa si Kunpeng. Sie, huwag kang magtampo. Wala tayo sa dagat kaya wala rito ang mga tauhan mo. Kung ganoon, pumunta tayo sa dagat. Tingin mo ba doon pumunta si Zufan?
Sumingit si Dragon Ancestor at tumingin sa mga espiritual na hayop. Makinig kayo. Hinahanap namin ang isang taong nagngangalang Zufan. Hanapin niyo siya kaagad. Nag-atubili ang isang dragon. Ancestor siya ba ang parehong Zufan na naging steward ng Lu Clan? Tumango si Kunpeng. Alam mo ba kung nasaan siya? Yumuko ang dragon. Mga ancestor, sinabi ni Steward Zu na siya ang kinatawan niyo. Nakipagtulungan siya sa amin sa paglusob sa Sacred Mountains. Aba! Naggitngit si Dragon Ancestor. Magaling pala ang batang iyon sa paggamit ng pangalan natin. Iniwan niya tayo noon, tapos ngayon ginagamit pa ang pangalan natin. Nasaan siya? Babalatan ko siya ng buhay. Napayuko ang dragon. Hindi pala siya ang kinatawan niyo. Nalinlang niya kami. May kasama kasi siyang 2 sacred beast at isa pang nagsabing siya ang tagapagmanan niyo. Pinapasok pa namin sila sa dragonizing pool. Pupuntahan namin sila ngayon din at papatayin ang mga sinungaling na iyon. Mga sinungaling? Napatingin si Kunpeng kay Dragon Ancestor. Hindi ba niyo kayang makilala ang aura ng isang tunay na sacred beast? Ang tinatawag mong tagapagmana ay tunay ngang alagad ng matandang dragon na ito. Tumango si Dragon Ancestor. Siilin yon. Mga tauhan ko sila. Nagbibiro lang ako kanina. Hindi ibig sabihin noon ay pwede niyo silang dalawin. Kung gusto pa ninyong manatili ang mga ulo ninyo sa balikat, huwag kayong gagawa ng katangahan. Paumanhin ni. Napayuko ang dragon. Hindi ko alam na marunong palang magbiro si Ancestor. Buti na lang at wala akong ginawa sa mga taong iyon. Huwag na kayong magpaligoy-ligoy. Seryosong sabi ni Kunpeng. Dalhin niyo kami kay Zufan. Nag-alangan ang dragon. Tungkol puruan. Ano na naman? Mula nang bumalik si Steward Zu sa Lu Clan, hindi na siya katulad ng dati. Mahigpit ang pagbabantay sa kanya at wala nang pinapayagang makalapit. Umumbol si Kunpeng. Makikita niya kami. Sigurado ako roon. Bilisan natin bago pa may gawin si Heavenly Sovereign. Tumango ang dalawa at naghanda ng lumipad. You and me. Muling nagsalita ang dragon. May isa pa pong malaking problema. Nagsasalita ka pa rin? Sigaw ni Dragon Ancestor. Sabihin mo na agad. Dagdag ni Kunpeng. Ano pa bang mas mahalaga kaysa sa pagpuksa kay Heavenly Sovereign? Nanginig ang dragon sa ilalim ng mabibigat na tingin ng 3 sagradong nilalang. Ilang linggo na ang nakalipas bigla pong lumitaw ang isang napakalawak na kadiliman. Nilamon nito ang napakalaking bahagi ng kagubatan. Wala kaming maramdamang panganib mula rito, ngunit ang sinumang tumingin sa walang katapusang dilim na iyon ay nababalot ng matinding pangamba. Nagkatinginan ang 3. Nag-aalala. Nalilito. Sa huli ay nagsalita si Kunpeng. Kung wala naman itong ginagawang pinsala sa ngayon, unahin muna nating hanapin si Zufan. Ang pagharap kay Heavenly Sovereign ang pinakamahalaga. Yaw miss! Hindi man lang nilingon ni Lu Yunchang ang mga gwardyang sumaludo sa kanya. Tahimik siyang naglakad sa mahabang pasilyo, walang buhay ang kanyang mga mata at mabigat ang kanyang ekspresyon. Ilang beses na ba niyang dinaanan ang madilim na pasilyong ito? Ang magkakaparehong kupas na mga pinto. Ang parehong mga bantay. Hindi na niya mabilang. Hindi lamang ang araw na ito, kundi maging ang buong nakaraang buwan. Unti-unti nang napalitan ng malalim na lungkot ang unang matinding pag-aalala niya. Isang lungkot na hindi na maalis sa kanyang mukha, anuman ang mangyari. At sa panahong unti-unti nang nalalapit ang paglilinis ng mundo ni Heavenly Sovereign, ang pagpuksa sa sangkatauhan, wala halos dahilan upang maging masaya. Ngunit para kay Lu Yunchang, iisa lamang ang taong patuloy na bumabagabag sa kanyang puso at isipan, si Zufan. Maging si Lu Yunhai, na ayaw itong aminin, ay hindi maikakailang ganoon din ang nararamdaman. Marahan niyang itinulak ang pintuan sa dulo ng pasilyo. Pagpasok niya, bumungad ang isang maliwanag at maringal na silid. Malalaking bintana ang nagpapapasok ng liwanag, habang ang mamahaling dekorasyon at malalambot na telang seda ay maayos na nakalatag sa bawat sulok. Isa itong silid na karapat-dapat sa isang reyna. Sa gitna nito ay isang napakagandang 4 na posting kama, na inukitan ng masiselang disenyo at binalutan ng manipis na telang seda. Kumusta na siya? Napatingin si Lu Yunchang sa lalaking nakahiga roon. Walang ekspresyon ang mukha ni Zufan, tila walang buhay.
Palibot niya ang mga babaeng nakatingin sa kanya nang may matinding pag-aalala at pagmamahal. Kung may malay lamang siya, marahil ito na ang pangarap ng sinumang lalaki. Wala pa ring pagbabago. Malungkot na tugon ni Shangguan Kinyan habang marahang pinupunasan ang noo ni Zhu Fan. Matagal na pinagmasdan ni Luo Yunqiang ang walang buhay na mukha nito. Unti-unting sumanib ang kanyang dalamhati sa lungkot ng iba. Bumalik ka na, Zhu Fan. Pagkatapos ay tumingin siya sa paligid. Naroon sina Li Yuting, Shangguan Kinyan, Shui Ronghua, Yongning, Taubalayan at Chu Qingcheng. Lahat sila ay may parehong ekspresyon. Bumalik ka sa amin. Habang nakikipagdigma ang Luo Clan at ang kanilang mga kaalyado laban sa Sacred Mountains, biglang sumulpot ang 8 napakalalakas na eksperto. Sa isang iglap natapos ang madugong digmaan. At kasama nilang nawala si Zhu Fan. Mabilis ding sumunod si Sword Child. Naputol ang labanan, ngunit alam ng magkabilang panig na hindi pa ito ang wakas. Hindi pa rin kayang agawin ng Emperor Lance ang kapalaran at mga mahalagang cultivation teknike mula sa Sacred Mountains. Samantala, halos mawasak na rin ang Sacred Mountains at nailigtas lamang dahil kay Shui Jing. Kaya umatras sila upang pagalingin ang kanilang mga sugat. Habang naghihintay si Luo Yunqiang ng balita tungkol kay Zhu Fan, bigla niyang nakita si Sword Child. Bitbit nito ang walang malay na si Zhu Fan. Kitang-kita ang takot sa mukha nito. Kasunod niya sina Chu Qingcheng at ang mga matatanda ng Luo Clan na halos mawalan na rin ng pag-asa. Mula sa putol-putol na kwento ni Sword Child, nalaman nilang muntik nang mamatay si Zhu Fan matapos harapin ang pinakamakapangyarihang sovereign. Si Heavenly Sovereign. Kasabay ng kanyang kwento, nalaman din nila ang pagkamatay ni na Shuang-er at Yuyu. Hindi na muling maririnig ang masayahing tinig ni Shuang-er. Hindi na rin nila makakasama ang seryoso, ngunit tapat na si Yuyu. Noon lamang tunay na naunawaan ni Luo Yunqiang ang bigat ng pasanin ni Zhu Fan. Noong digmaan sa Tianyu, may nangyari ring katulad nito. Ngunit ngayon, sobra na. Ang isang taong kilala bilang tuso at walang awa na demonyo ay tuluyang nadurog nang makita ang 2 taong mahalaga sa kanya na mamatay mismo sa kanyang harapan. At higit sa lahat, hindi na sila maibabalik. Ganap nang naglaho ang kanilang mga kaluluwa. Sa loob ng halos 1 buwan, sinubukan ng mga elder, steward, at mga babae ang lahat ng paraan upang magising si Zhu Fan. Hindi lamang siya ang tanging pag-asa nilang mabuhay. Siya rin ang haligi ng buong Luo Clan. Maraming beses nang nagpanggap na patay si Zhu Fan noon. Kaya sa kaibuturan ng puso ni Luo Yunqiang, palagi niyang iniisip na buhay pa rin ito at babalik anumang oras. Ngunit ngayon, nakita niya itong napakahina. Napakawalang laban. At halos madurog ang puso niya. Lumipas ang mga linggo. Kasama ni na Yongning at Chu Qingcheng, nagbantay rin ang iba pang kababaihan kay Zhu Fan. Sa kauna-unahang pagkakataon, wala ni katiting na selosan. Walang inggit. Lahat sila ay may isang hangarin lamang. Mailigtas ang lalaking mas mahalaga pa sa kanila kaysa sa sarili nilang buhay. Nang malaman ni Luo Yunqiang na nawala na ang hadlang ng mortal domain, umasa siyang makikipag-ugnayan muli ang iba pang bahagi ng Luo Alliance. Baka sakaling may makahanap ng paraan upang mailigtas si Zhu Fan. At baka mayroon ding lunas laban kay Heavenly Sovereign. Ngunit, wala pa ring nangyari. Boom! Napabuntong hininga si Luo Yunqiang. Ilang beses na ba itong pagsabog ngayong linggo pa lang? Ang mga pinakamarurunong at pinakamakapangyarihang elder ng Sacred Domain ay parang mga batang nag-aaway. Inosenteng sumagot si Princess Yongning. Baka naglalabas lang sila ng sama ng loob. Pwede naman nilang gawin iyon sa training grounds. Napasimangot si Shangguan Kinyan. Huwag dito sa meeting hall. Kakagawa lang natin ng gusaling ito kahapon. Hindi na nakapagpigil si Luo Yunqiang. Padabog niyang binuksan ang pinto. Ilang libong beses ko nang sinabi sa kanila. Tumigil na kayo sa pag-iingay. Naistorbo ninyo si Zhu Fan. Sa pagbanggit lamang ng pangalan nito, yumuko ang lahat ng babae. Maging si Yongning ay natahimik. Sanay na ang mga gwardya sa masamang timpla ni Luo Yunqiang. Lalo na kapag ang mga elder ay muling nagkakagulo. Bagamat si Luo Yunhai ang kinikilalang clan head ng buong Luo Clan. Matagal nang alam ng lahat na kung gusto nilang makaligtas sa matitinding parusa ni Zhu Fan noong nakaraan, mas mabuti nang huwag nilang galitin si Luo Yunqiang.
Kaya habang dumaraan siya, mas lalong tumitindig ng tuwid ang bawat bantay at sabay-sabay na sumasaludo. Tumigil na nga kayo. Elder Q, tama na. Mula sa loob ng meeting hall ay maririnig ang sigawan. Kasabay nito'y isang nakakapasong init ang dumaan sa harap ni Luo Yunchang. Hush! Nabutas ang pintuan. Sumilip siya sa loob. Ngumiti siya. Isang manipis. Ngunit nakakatakot na ngiti. Kung tama ang pagkakatanda ko, sinabi kong huwag kayong magsalita ng sapat na lakas para marinig ko hanggang sa labas. Nanginig ang buong silid. Pinagpapawisan ng malamig si Elder Q habang nagtatago sa likuran ng kanyang asawa. Mula sa ilalim ng nabutas na pader ay sumilip si Leng Wuchang. Halatang nakahina siya ng maluwag. Yang Miss Lo, pinag-uusapan lang naman namin kung paano haharapin si Heavenly Sovereign. Ang ibig mong sabihin, singhal ni Elder Q. Ang magpalakas sa kanya para mapalapit tayo sa kanya. Hindi ubra iyon. Ano pa bang magagawa natin? Singit ni Yuming. Nasubukan na natin halos lahat ng matinong paraan. Pero sovereign siya. Kailangan natin ng isang matinding plano. Mas mabuti pa ba ang huli mong mungkahi? Malamig na tanong ni Xu Qingjian. Nagamitin ako bilang honey trap. Unti-unting lumamig ang hangin sa paligid ng kanyang kamay. Kung mukhang marami pa kayong lakas, Ing. Malamig na sabi ni Luo Yunchang habang tuluyang pumapasok sa silid. Sa tingin ko, mas mabuting makipag-ensayo na lang kayo kay Sword Child sa labas. Agad na tumahimik ang lahat. Yang Miss Lo, sa tingin ko hindi na kailangan yon. Magalang na yumuko si Wu Qingqiu, ngunit halata ang takot sa kanyang mukha. Alam nilang lahat kung gaano kalakas si Sword Child. Noong nakipaglaban ito kay Gu Santong, wala itong alam na pagpipigil. Ngayon pang walang malay si Zhu Fan. Wala nang sinumang makakapigil dito. Naalala nilang minsang nagalit si Luo Yunchang. At bilang parusa, pinaglaban niya ang lahat ng Elder at maging ang Sword Kings laban kay Sword Child. Ang naging resulta, mas mabuti nang huwag ng pag-usapan. Nga, masayang lumitaw si Sword Child na parang multo. Matagal na rin akong walang nakakalaban. Napapitlag ang buong silid. Ngunit nagsalita si Luo Yunhai. Ate, hindi na siguro kailangan. Lahat tayo ay pagod na. Lalo na ngayong walang pagbabago sa kalagayan ni Brother Zuo at anumang oras ay maaaring dumating ang tiyak na kamatayan. Napabuntong hininga si Luo Yunchang. Alam ko. Lumambot ang kanyang tinig. Pero parang nakalimutan na ninyong lahat di. Si Zhu Fan lang ang natitira nating pag-asa. Ilang ulit na niya tayong iniligtas. Ano man ang panganib, lagi siyang nakakahanap ng paraan. Huminto siya at tiningnan isa-isa ang mga elder at steward. Kung wala kayong ibang maitutulong, kahit man lang, tumahimik kayo habang hinihintay nating magising siya. Ama! Kuya! Dahil sa biglaang sigaw, napalingon ang lahat sa pintuan na marahas na bumukas. Pumasok sina Gu Santong, Qiao at Yelin. Agad na napansin ng lahat ang malakas na aura na nagmumula sa tatlo. Lahat sila ay umabot na sa Saint Stage. Nagliwanag ang mukha ni Ouyang Changqing. Yelin, mukhang napakasarap ng naging pagsasanay mo kasama ng mga dragon. Mukhang kailangan ko ring bumisita sa dragonizing pool. Tumabi ka. Hindi man lang siya pinansin ni Yelin at itinulak siya palayo bago dali-daling lumapit kay Luo Yunhai. Clanhead, nasaan ang nakatatandang kapatid ko? Bakit sinasabi ng lahat ng dragon na nakaratay siya? Napabuntong hininga si Luo Yunhai at marahang tinapik ang balikat nito. May pag-asa pa si Brother Zhu. Pero sina Xuanger at Miss Yuyui. Napahinto si Yelin. Sila isinakripisyo nila ang sarili nila para iligtas si Ama. Malungkot na lumapit si Sword Child. Ginamit nila ang kapangyarihan ng isang sovereign path upang palakasin ang sarili nila at mabawi ang mahina ng kaluluwa ni Ama mula kay Heavenly Sovereign. Pero hindi kinaya ng kanilang mga kaluluwa ang kapangyarihan ng sovereign path. Ganap silang naglaho. Natigilan si Yelin. Tahimik siyang napabuntong hininga. Samantala, napaiyak si Qiao nang maalala ang masasayang panahong kasama niya si Bai Liyuyu. Sa Sacred Domain, ang pinakamalapit sa kanya ay sina Bai Li Jingshan at Bai Liyuli. Magkakasama silang sumunod kay Zhu Fan matapos bumagsak ang kanilang angkan. Ngunit ngayon,
Isa sa kanila ang wala na. Itinuring ni Baili Yulei si Kiawer na parang nakababatang kapatid. Samantalang si Baili Jingshan naman ay tila nawala ng isang mahal sa buhay. Wala silang galit. Puro kalungkutan lamang. Dahil alam nilang sariling pasya ni Baili Yuyu ang isinakripisyo ang kanyang buhay. Thunder Sword King Mahinang wika ni Baili Jingshan. Hindi na mahalaga ang paghihiganti natin kay Zhu Fan. Namatay na si Frigid Rain Sword King. At pakiramdam ko may bahagi ng sarili ko ang nawala. Kailangan na nating mabuhay sa kasalukuyan. Nang walang pagsisisi. Tahimik na tumango si Baili Yulei. Hindi ko alam kung may kinalaman dito ang sovereign path ni Zhu Fan. Pero tila nabuksan ang aking mga mata. 100 taon akong nabuhay para lamang sa paghihiganti. Nakalimutan ko ang lahat ng taong nasa paligid ko. Ang ama ko ni. At ikaw. Kahit bumagsak na ang imperyo, hindi pa rin nawala ang galit ko. Pero ngayong wala na si Frigid Rain Sword King ni. Ngayon ko lang napagtanto kung gaano karami ang nawala sa akin habang nabubulag ako sa puot. Tumitig siya kay Baili Yulei. Thunder Sword King ni. Umuwi na tayo. Gusto ko nang mamuhay ng tahimik kasama ang ama natin. Mahinang ngumiti si Baili Yulei. Nasa Drifting Flower City ang kanyang kamahalan. Doon natin siya makikita. Nagulat si Baili Jingshan. Paano mo nalaman? Sinabi sa akin ni Zhu Fan. Mahina ang tinig ni Baili Yulei. Alam niya ang nasa puso mo. Kahit magkaiba ang ating layunin. Dahil tinulungan mo siya, inalagaan pa rin niya ang pamilya mo. Hindi naging bihag ang dating emperador. Ligtas siyang naninirahan ngayon sa Tianyu. Doon din namuhay ng pinakatahimik si Zhu Fan. At iyon din ang gusto niyang maranasan ng dating emperador. Napayuko si Baili Jingshan. Ginawa niya ang lahat ng iyon. Habang halos pabayaan kong tuluyang makalimutan ang sarili kong amay. Ganyan si Zhu Fan. Ngumiti si Baili Yulei. Iniisip niya ang lahat. Iyan ang sarili niyang dao. Isang landas na nagbubuklod sa mga tao. Ginagawa niya silang bahagi ng kanyang lakas. Huminga siya ng malalim. Hintayin nating magising si Steward Zhou. Tulungan natin siya sa laban na ito. Pagkatapos puntahan natin ang kanyang kamahalan. Ano sa tingin mo? Napapikit si Baili Jingshan. Habang tumutulo ang kanyang mga luha, marahan siyang tumango. Lumayas kayo. Galit na sumugod palabas si Yelin. Sino ang nag-iingay sa loob ng Loklan? Ako. Ano naman ngayon? Sa harapan niya ay nakatayo ang isang maringal na lalaking nakasuot ng gintong kasuotan. May kasama itong dalawa pa. Agad silang nakilala ni Nagu Santong at Kiawer. Ngunit si Yelin, na hindi pa kailanman nakita ang anyong tao ng Dragon Ancestor, ay walang ideya kung sino ang kaharap niya. Matindi rin ang loob mo. Sino ka para manggulo rito sa Loklan? Bahagyang natawa ang Dragon Ancestor. Ohoy! Lumaki na pala ang pakpak mo, bata. Ngayon ako pa ang pagsasabihan mo. Mabilis na hinila ni Nagu Santong at Kiawer si Yelin paatras. Baliw ka ba? Lalabanan mo ang 3 halimaw na yon. Hindi na sila pinansin ni Konpeng. Ang mahalaga lamang sa kanya ay makita agad si Zhu Fan. Hindi nagtagal ay dumating din ang mga Dragon Saint. Sabay-sabay silang lumuhod. Ancestor! Ligtas po kayo. Napakalaking biyaya na muli namin kayong makita. Napasinghap si Yelin. Master. Matalim siyang tiningnan ng Dragon Ancestor. Batay. Mamaya kita kakausapin. Nasaan si Zhu Fan? Lumabas na siya. Lumapit ang matatandang dragon. Ancestor. Ilang araw na ang nakalipas, Pinatay ng 8 tao si Dragon Sovereign. Kailangan niyo siyang ipaghiganti. Iwinasiwas lamang ng Dragon Ancestor ang kamay. Patay na siya. Wala na tayong magagawa. Magpalaki na lang kayo ng panibagong dragon. Mas mahalaga si Zhu Fan. Ayos ba siya o hindi? Natigilan ang mga Dragon Saint. Dali-dali silang pumunta rito upang humingi ng tulong. Ngunit wala man lang pakialam ang kanilang ancestor sa pagkamatay ng Dragon Sovereign. Ang tanging gusto nitong malaman ay ang kalagayan ni Zhu Fan. Kaya pala, siguradong napakahalaga ni Zhu Fan sa ancestor. Agad nilang binago ang paraan ng pagsasalita.
Ancestor. Pareho lang ang paghihiganti para kay Dragon Sovereign at kay Steward Zhu. Dahil isang tao lamang ang gumawa nyon. Napalingon ang Dragon Ancestor kay Kunpeng. Hindi pa rin siya nagigising. Tumango si Kunpeng. Mas malala pa sa kamatayan ang kalagayan niya ngayon. Ang isip niya ay nakakulong. Isa na lamang siyang hungkag na katawan. Sumigaw si Kunpeng. Makinig kayong lahat. Nakasalalay kay Zufan ang kapalaran ng buong mundo. Ikwento ninyo ng detalyado ang lahat ng nangyari. Kailangan namin siyang mailigtas. Lumapit si Sword Child. At isa-isang isinalaysay ang buong pangyayari. Pagkatapos niyang magsalita, nagkatinginan ang tatlong sacred beast. At least may pag-asa pa. Mabuti na lang. Napakunot ang Dragon Ancestor. Matanda Isa na lang siyang walang laman na katawan. Nawala ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Anong klaseng pag-asa pa ang sinasabi mo? Pilay na siya. Ngumisi si Kunpeng. Hindi mo sasabihin yan. Kung alam mo kung sino talaga siya. Sino? Tumaas ang kilay ng Dragon Ancestor. Hindi ba isa lang siyang piyesa sa plano mo? O baka naman reinkarnasyon siya ng isang sovereign? Halos ganoon na rin. Sagot ni Kunpeng. Old Dragon. Naaalala mo ba ang uncrowned sovereign? Nanlaki ang mga mata ng Dragon Ancestor. Siya. Ang nakababatang kapatid ni Heavenly Sovereign. Ang isa sa dalawang tinawag na Heavenly Dao Exalted. Iyon si Zufan. Kung ganoon, bakit siya napunta sa demonic path? Kuminang ang mga mata ni Kunpeng. Hindi ba't ang sukdulang mithi ng lahat ng sovereign ay ang supreme stage? Tahimik na nag-isip sina Dragon Ancestor at Heaven Sealing Sigi. Ang pagsasanib ng 10 dao. Ang supreme stage. Totoo pala ang alamat na yon. Sa sandaling iyon ay lumapit si Luo Yunhai at magalang na yumuko. Mga senior. Ngumiti si Kunpeng. Kami ang tatlong sacred beast. Ako si Vaulting Kunpeng. Ito si Decimating Dragon Ancestor. At siya si Heaven Sealing Sigi. Minsan naming ginabayan si Zufan. At naparito kami upang tingnan ang kanyang kalagayan. Nagliwanag ang mukha ni Luo Yunhai at ng lahat. Mga sacred beast. Kayang lumaban sa mga sovereign. Kung kasama namin kayo, matatalo natin ang dalawang kaaway. Napangiwi si Kunpeng. Matatalo. Isa sa mga yon ay si Heavenly Sovereign. Mag-isa niyang hinarap ang lahat ng sovereign noon. Kami? Wala kaming laban sa kanya. Huwag na kayong mangarap. Ang tanging pag-asa natin ay si Zufan. Pero isa na lang siyang hungkag na katawan. Umiling ang Dragon Ancestor. Paano pa siya magiging pag-asa? Ngumisi si Kunpeng. Hindi ba't iniligtas din ni Sovereign yun ang isa ring hungkag na katawan gamit ang kanyang star path? Ngayon naman, panahon na para gawin natin ang ating bahagi. Dadalhin natin siya sa Heavenly Rebirth Lake. Doon, maibabalik ang lahat ng kanyang nawala. At makukuha niya ang sinaunang kapangyarihang pinakamalapit sa kay Heavenly Sovereign. Nasaan na ba ang taksil na yon? Galit na sigaw ni Dragon Ancestor. Hindi pa ba sapat na libu-libong taon akong nagdusa sa lintik na lugar na yon? Dinagdagan pa niya sa pamamagitan ng pagpapahaba sa pagbagsak ng mortal domain. Umiling si Kunpeng. Wala tayong oras para sa mga personal mong hinaing. Ang pinakamahalaga ngayon ay matiyak nating magagawa ni Zufan na talunin si Heavenly Sovereign. Hindi na nakialam si Sigi sa mga natulalang miyembro ng Luo Clan. Matapos marinig mula kay Kunpeng ang tunay na kahalagahan ni Zufan, ang kanyang nag-iisang mata ay tumuon kay Sword Child, ang nagkatawang taong sovereign weapon. Ano ang ginawa ninyo nitong nakaraang buwan habang nakakulong ang isipan ni Zufan? Malungkot na sumagot si Sword Child. Ako at ang lahat ng narito araw-araw ay nabubuhay sa pangamba. Bawat araw ay inaasahan naming darating si Heavenly Sovereign upang lipulin kaming lahat. Pero sa hindi malamang dahilan, isang buwan na ang lumipas at hindi pa rin siya nagpapakita. Sinubukan namin ang lahat ng paraan upang magising si Amay. Ngunit wala ni isa ang nagtagumpay. Matigas ang tinig ni Kunpeng. Hindi na tayo maaaring mag-aksaya pa ng oras. Kung may isang tiyak na paraan para maibalik si Zufan,
Iyon ay ang dalhin siya sa Heavenly Rebirth Lake. Doon lamang niya maibabalik ang lahat ng alaala niya sa buhay na ito at sa lahat ng mga nakaraan. Saglit siyang tumigil bago muling nagsalita. At isa pa ni, hindi ba sinabi mong kinailangang ubusin ni Zufan ang kapangyarihan ng Sacred Mountains upang maabot ang half-sovereign stage? Kung halos wala ng laman ang Sacred Mountains bakit hindi niyo sinalakay ang mga yon? Mas mabuti sana kung ginugol ninyo ang panahong iyon sa pagsasanay gamit ang mga scent cultivation arts. Nanlaki ang mga mata ni Elderly. Bakit hindi natin naisip iyon? Yumismid si Swordchild. Huwag na kayong mag-alala. Noong unang linggo pa lamang ng pagbabalik namin, nakuha ko na ang lahat. Inilabas niya ang isang storage ring. Bakit hindi mo sinabi agad? Sabay-sabay na sigaw ng mga elder. Walang pakialam na sumagot si Swordchild. Hinihintay kong magising si Ama upang siya ang magpasya. Pero ngayong narito na ang tatlong Sacred Beast sila na ang makakapili kung aling cultivation art ang pinakanaangkop sa bawat isa. Inihagis niya ang storage ring kay Konpeng. Sinuri iyon ni Konpeng. Karamihan ay tunay na scent cultivation arts. Ngunit may ilan na binago upang makontrol ang sinumang magsanay ng mga yon. Pumunta muna tayo kay Zufan. Habang naglalakad tayo, ibibigay ko sa bawat isa ang cultivation art na pinakamainam ayon sa inyong aura at dao. Swordchild. Ikaw ang manguna. Tahimik na naglakad si Swordchild. Hindi niya pinansin ang masasamang tinging ibinabato sa kanya. Sa totoo lang, bahagi ng sarili niya ang natutuwa dahil siya ang sentro ng atensyon. Habang naglalakad sila, isa-isang ipinamahagi ni Konpeng ang angkop na cultivation art sa bawat elder. Unti-unting nabawasan ang kanilang pag-aalala. At higit sa lahat, hindi na masisira ang bulwagan ng Luoklan sa bawat pagpupulong. Marahang binuksan ni Konpeng ang pinto ng silid ni Zufan. Naroon pa rin ang mga babae, tahimik na nagbabantay sa kanya. Humakbang si Lu Yunchang. Wala na ba talagang ibang paraan? Hindi ba't nagawa ni Zufan na gisingin noon si Sister Qingcheng sa Northern Lands? Sigurado akong kaya niya itong gawin muli. Yumiling si Sigi. Malamang hindi. Hindi pa rin nababawi ng batang iyan ang kanyang mga alaala sa mga nakaraang buhay. Samantalang si Zufan naman, hindi lamang nawala ng lakas dahil kay Heavenly Sovereign. Wasak na rin ang puso niya. Hindi lamang dahil sa balita, kundi dahil nakita mismo niyang mamatay ang dalawang taong pinakamahalaga sa kanya. At ayon sa kwento ni Swordchild, may bahagi pa siya sa pagkamatay ng isa sa kanila. Kung hindi siya nagising kahit isang buwang nasa tabi niyo kayo, ibig sabihin wala nang ibang paraan. Tanging ang Heavenly Rebirth Lake lamang ang makakatulong sa kanya. Sabay-sabay siyang tiningnan ni Chu Qingcheng at ng iba pang babae. Punang paninisi ang kanilang mga mata. Kahit si Siyi, isang sacred beast na nabuhay ng milyon-milyong taon, ay hindi napigilang mailang. Nagpatuloy si Konpeng. May dahilan kung bakit sinasabing sa oras na malapit nang mamatay ang isang tao. Parang bumabalik sa kanyang isipan ang buong buhay niya. Bago tuluyang mamatay at muling maisilang kailangan muna niyang bitawan ang lahat ng kanyang kinapitan sa kasalukuyang buhay. Kaya isa-isa niyang binabalikan ang lahat ng mahahalagang alaala. Wala na tayong oras. Matagal na proseso ang pagbabalik tanaw sa buong buhay. Hindi ko alam kung bakit hindi pa tayo pinapatay ni Heavenly Sovereign matapos niyang kunin ang lahat kay Zufan. Pero hindi natin dapat subukin ang ating swerte. Dadalhin natin siya sa Heavenly Rebirth Lake ngayon din. Itaas ni Konpeng ang kanyang kamay. Unti-unting lumutang mula sa kama ang katawan ni Zufan, kasama ang kumot na nakabalot rito. Hindi siya gamit na basta-basta ninyo bubuhatin. Mabilis na lumapit si Shangguan Kinyan. Inagaw niya si Zufan mula sa banayad na puwersa ni Konpeng at mahigpit na niyakap sa kanyang dibdib. Sasama ako. Aalagaan ko siya. Tumayo rin si Shui Ronghua. Ako rin. Matagal na niyang isinuko ang pag-asang maging kapiling si Zufan matapos makita itong muling magsama kay Chu Qingcheng. Ngunit matapos siyang mamatay at muling mabuhay sa Sacred Domain, pakiramdam niya ay nagkaroon siya ng panibagong pagkakataon. Kahit hindi masuklian ang kanyang pagmamahal, masaya na siyang makita lamang itong muling ngumiti. Ako rin. Ako rin. Sunod-sunod na nagsalita ang iba pang babae.
Wala ni isa sa kanila ang handang maiwan. Malakas na sumigaw si Kunpeng. Hindi ito pamamasyal. Nakasalalay rito ang kapalaran ng buong mundo. Kailangan nating kumilos bago pa maabot ni Heavenly Sovereign ang Supreme Stage. Hindi nagpatalo si Shangguan Kinyan. At hindi rin namin siya maaaring basta ipaubaya sa inyo. Napakagaspang ninyo sa kanya. Napabuntong hininga si Kunpeng. Isa lang ang maaaring sumama. Iyon na ang pinakamarami. Magpasya na kayo ngayon. Nang sa gayon ay makaalis na tayo. Tahimik na nagkatinginan ang lahat ng babae. May pananabik. May pag-asa. May lungkot. Lahat ay nais na sila ang makasama ni Zhu Fan. Ngunit alam nilang hindi ito ang panahon para sa selos. Lahat ng ito ay para kay Zhu Fan. Sabay-sabay silang nagsalita. Chu Qingcheng. Natigilan si Chu Qingcheng. Napuno ng takot ang kanyang mga mata. Sa nakalipas na isang buwan, halos hindi na siya nagsalita. Hindi niya mapatawad ang sarili. Pakiramdam niya, kasalanan niyang nabihag siya ni Heavenly Sovereign. At dahil doon, napilitang ilagay ni Zhu Fan ang sarili sa kasalukuyang kalagayan. Kahit alam niyang wala siyang laban kay Heavenly Sovereign, hindi pa rin mawala ang kanyang pagsisisi. Hindi niya rin nagawang gisingin si Zhu Fan. Pakiramdam niya, hindi siya karapat-dapat sa pagmamahal nito. Hindi ako pwedeng sumamay. Bigo akong protektahan siya. Ginamit ako ni Heavenly Sovereign laban kay Zhu Fan. Dahil sa akin, naging ganito siya. Hindi ako karapat-dapat sa pagmamahal niya. Yumuko siya habang tumutulo ang kanyang mga luha. Lumapit si Lu Yunqiang at mahigpit siyang niyakap. Hindi mo kasalanan. Kahit sino sa atin ang naroon. Walang magbabago. Kaya hindi ka namin sinisisi. Iyan din ang dahilan kung bakit ikaw ang gusto naming unang makita ni Zhu Fan kapag nagising siya. Magkakasama tayo rito. Tutulungan natin siya At ibabalik natin siya sa atin. Mahinang tumango si Chu Qingcheng. Sa wakas, inis na sigaw ni Kunpeng. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras. Kasama sina Zhu Fan at Chu Qingcheng. Mabilis siyang lumipad patungo sa Heavenly Rebirth Lake. Sumunod sina Dragon Ancestor at Sigi. Naiwan ang iba pang babae. Sabay-sabay silang napabuntong hininga. Mga lalaki talaga Mabilis na lumilipad sa himpapawid ang tatlong sacred beast. Kasunod nila si Chu Qingcheng, maingat na yakap ang walang malay na si Zhu Fan. Habang mabilis na naglalaho sa kanilang likuran ang iba't ibang tanawin, ilang ulit na nag-atubili si Qingcheng bago tuluyang nagsalita. Senior Kunpeng. Puno ng pag-aalala ang kanyang tinig. Paano kung hindi ito gumana? Hindi agad na unawaan ni Kunpeng ang kanyang tinutukoy. Alin ang hindi gagana? Napayuko si Qingcheng. Paano kung hindi magising si Zhu Fan sa Heavenly Rebirth Lake? Paano kung hindi na niya maalala ang kahit ano? Kahit gaano niya kagustuhing maniwalang magigising muli si Zhu Fan at babalik sa piling nila. May isang maliit na bahagi ng kanyang puso ang hindi mapigilang matakot. Napalingon si Kunpeng. Unti-unting tumimo sa kanya ang tanong. Sa unang pagkakataon, lumitaw sa kanyang matandang mukha ang takot. Takot na baka mangyari na ang pinakakinatatakutan nila. Libu-libong taon nilang inihanda ang sarili para sa pagbabalik ni Heavenly Sovereign. Ngayon na sa wakas ay dumating na ang sandali ng huling laban. Hindi siya maaaring pumalya. Ang kapalaran ng buong sacred domain at ng buong sangkatauhan ay nakasalalay kay Zhu Fan. Kapag nabigo sila, mawawala ang lahat. Nang makita ni Qingcheng ang takot sa mukha ni Kunpeng, nagsisi siyang binanggit pa ang kanyang mga pangamba. Hindi na tuloy mawala sa isip niya ang pakiramdam na may mali sa kanilang plano. Na baka kailangan pa nilang humanap ng ibang paraan. Kahit gaano kaliit ang posibilidad. Maging si Dragon Ancestor ay naapektuhan ng mabigat na katahimikan. Tigilan mo nga ang pag-iisip ng kung ano-ano. Magigising ang batang iyon. Marami pa siyang dapat ipaliwanag sa akin. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa kanya, ikinulong niya pa ako ng napakatagal. At hindi pa siya nakontento roon. Inubos pa niya ang lakas ko para magamit ang mga atake ko na parang kanya. Napangiti si Chu Qingcheng. Ganyan-ganyan nga si Zhu Fan. Tahimik na nagsalita si Sigi. Ano man ang mangyari,
Hindi natin malalaman ang resulta hanggat hindi natin sinusubukan. Kahit gaano kaliit ang pag-asa dapat nating gawin ang lahat. Muling binalot ng katahimikan ang grupo. Mas lalo pa nilang binilisan ang kanilang paglipad. Lahat sila ay alam kung gaano kabigat ang kanilang pasan. Wala nang ibang makapipigil kay Heavenly Sovereign, maliban kay Zufan. At ang mas nakababahala, hindi nila alam kung bakit hindi pa sila nililipol nito hanggang ngayon. Habang naglalakbay sila, may napansin silang napakalawak na itim na kawalan sa di kalayuan. Tahimik itong nakahimlay sa mundo, na para bang nilalamon maging ang mismong kalangitan. Napabuntong hininga si Konpeng. Kaya ito ang kapangyarihan ng Supreme Stage ni. Wala akong maramdamang kahit ano rito. Para bang dito na nagtatapos ang Sacred Domain. Ang kaibahan lamang maging ang langit ay naapektuhan nito. Maging siya ay nakaramdam ng pagkamangha sa kapangyarihang iyon. Nagsalita rin si Sigi. Hindi ito katulad ng itim na apoy na ginagamit ni Zufan. Ito ay mas mataas pa roon. Matatag, ganap, at lubos. Karaniwan ng padalos-dalos si Dragon Ancestor. Kaya't kibit balikat lamang siya. Sino ba ang may pakialam dyan? Kapag nagising ang batang iyon, malalaman natin kung ano talaga yan. At kung paano ito haharapin. Totally. Wala naman itong ginagawa. Isa lamang itong bahagi ng tanawin. Kahit napakabigat nitong pagmasdan. Ngunit kahit siya, hindi rin maunawaan kung paano maaaring umiral ang ganoong bagay. Muling nagsalita si Konpeng. Isa-isa lang nating harapin ang mga problema. Unahin nating gisingin si Zufan. Kapag nagising na siya malalaman natin ang lahat. At sana hindi seryoso ang bagay na ito. Para makapagtuon muna tayo kay Heavenly Sovereign. Kalahati lamang ng isip ni Chu Qingcheng ang nakikinig sa kanilang usapan. Ang buong pansin niya ay nasa lalaking yakap niya. Kahit paulit-ulit siyang sinabihan ng ibang babae na wala siyang kasalanan. Hindi pa rin niya mapatawad ang sarili. Kung hindi lamang siya nabihag noon. Marahil, hindi sana hahantong sa ganito si Zufan. Ngayon, iisa na lamang ang kanyang hinihiling. Na muli niyang makita ang ngiti nito. Lumipas ang ilang oras. Naging mga araw. Sa wakas ay nagsalita muli si Konpeng. May pag-asa na muling bumalik sa kanyang tinig. Malapit na tayo sa Heavenly Rebirth Lake. Kapag naroon na tayo, magigising si Zufan. At siya na ang haharap kay Heavenly Sovereign. Nabuhayan din ng loob sina Dragon Ancestor at Sigi. Sa wakas, may liwanag silang nakikita. Ngunit hindi ganoon ang naramdaman ni Chu Qingcheng. Habang papalapit sila, lalong nagiging lantad ang pagkasira ng kapaligiran. Normal lang ba ito? Senior Konpeng, tama ba ang dinaraanan natin? Hindi pinansin ni Konpeng ang kanyang pangamba. Mga tuyong halaman lamang iyan. Walang dapat ipag-alala. Hanggat naroon pa ang dao ng isang sovereign, hindi kailanman mawawasak ang kanyang lugar ng kaliwanagan. Ngunit habang papalapit sila, unti-unti ring naglaho ang kanilang kumpiyansa. Mas lalo pang lumalala ang pagkabulok ng kapaligiran. Hindi lamang ang mga halaman, pati ang mga hayop at espiritong nilalang, ay wala na ring bakas. Walang anumang buhay ang natitira. Sa unahan, isang malaking lechyan ang bumungad sa kanila. Kumukulo ito sa maitim na putik. Habang umaalingasaw ang amoy ng kamatayan, nanlaki ang mga mata ni Konpeng. Paano nangyari ito? Nasaan si Nine Serenities? Nagulat si Chu Qingcheng. Buhay pa pala si Nine Serenities. Tumango si Konpeng. Siya ang nagbabantay sa Heavenly Rebirth Lake. Hindi siya maaaring muling magkatawang tao. Hanggat hindi niya nalalaman kung nabawi na ni Zufan ang alaala ng kanyang mga nakaraang buhay. At kung anong landas ang pipiliin niya pagkatapos noon. Mabilis na naglibot ang kanyang paningin. Desperado siyang naghahanap ng kahit anong palatandaang hindi pa tuluyang nawasak ang lugar. Ngunit, pawang pagkabulok lamang ang kanyang nakita. Biglang may isang pamilyar na matandang lalaki ang unti-unting lumitaw sa kanilang harapan. Huli na kayo'y. Ikaw. Nagulat si Chu Qingcheng nang makita ang matandang lalaki.
Anong ginagawa ninyo rito? Hindi ba nasa Nethersea kayo, Senior? Nagmadaling lumapit si Konpeng. Rebirth Sovereign. Buhay pa kayo? Ano ang nangyari? Ang matandang nasa harapan nila ay walang iba kundi ang parehong matandang may pasan na basket na kanilang nakilala noon sa Nethersea. Siya rin ang gumabay kay Zufan sa landas ng pagmamana ng kapangyarihan ng apat na sovereign. Tahimik siyang tumingin kay Chu Qingcheng. Ang nakilala ninyo noon sa Nethersea ay ang aking mga naiwan na pagsisisi. Ngunit winasak na yon ni Heavenly Sovereign. Lalo siyang naging seryoso. Hindi na rin ako magtatagal. Ipinadala ni Heavenly Sovereign ang kanyang tauhan, ang Sword Sovereign, upang kunin ang aking dao. Wala nang natitira na nag-ugnay sa akin sa mundong ito. Naglibot ang tingin ni Konpeng. At si Nine Serenities. Tanging tigang na lupain at maitim na lawa ang bumungad sa kanya. Wala nang bakas ng dating banal na lugar. Napabuntong hininga ang Rebirth Sovereign. Wala na siya. Kasama niyang naglaho ang huling pag-asa na mamana ni Zufan ang alaala ng kanyang nakaraang buhay. Nawala na ang lahat ni. Unti-unting naging malabo ang kanyang anyo. Halatang maging siya ay nadurog sa pagkabigo. Kung wala na ang Heavenly Rebirth Lake, hindi na magigising si Zufan bilang taong minsang nakasilip sa Supreme Stage. Ang ibig mong sabihin, maghihintay na lang tayong mamatay. Galit na sumigaw si Dragon Ancestor. Hindi ako papayag. Mas mabuti pang mamatay akong lumalaban. Haharapin ko mismo si Heavenly Sovereign. Bagamat alam niyang wala siyang pag-asang manalo, handa pa rin siyang sumugod. Pinigilan siya ni Sigi. Huminahon ka, matandang dragon. Mag-isip muna tayo. Hindi isa ang sagot sa bawat problema. Napakatagal na nating nakatuon sa Supreme Stage na nakalimutan na nating baka may iba pang paraan. Maging si Heavenly Sovereign maging tayo. Iisa lamang ang inasahan natin. Na magigising si Zufan kapag naalala niya ang kanyang mga nakaraang buhay. Tumango si Konpeng. Tama si Sigi. At sang-ayon din ako sa sinabi mo. Hindi tayo maaaring umupo na lamang at hintayin ang kamatayan. Pero kailangan muna nating gumawa ng panibagong plano. Bumalik muna tayo sa Luklan. Masyadong biglaan ang lahat ng ito. Kapag ngayon tayo nagpasya, baka padalos-dalos lamang ang maging resulta. Unti-unti nang naglalaho ang anyo ng Rebirth Sovereign. Naging mahina ang kanyang tinig. Naway samahan kayo ng kapalaran. Sana ni. Hindi na sayang ang lahat ng pinaghirapan namin sa loob ng napakaraming libong taon. At tuluyan siyang naglaho. Senior! Nanginginig pa rin si Chu Qingcheng. Hindi pa rin siya makapaniwalang ang matandang nakausap nila noon ay ang mismong Rebirth Sovereign. Tumingin si Sigi sa paligid. Ang amoy ng pagkabulok ay lalong bumibigat. Umalis na tayo. Wala na tayong mapapala rito. Suminghal si Dragon Ancestor. Ngunit hindi na siya tumutol. Alam niyang madalas siyang magpadalos-dalos. At maraming beses na siyang napahamak dahil doon. Bagamat hindi niya kailanman aminin. Alam niyang tama si Sigi nang pigilan siya. Ikinumpas ni Konpeng ang kanyang kamay. Muling lumutang sa hangin ang walang malay na si Zufan. Tahimik namang sumunod si Chu Qingcheng habang patuloy siyang nagbabantay rito sa kanilang pagbabalik sa Luklan. Mahina siyang nagsalita. Ano na ang gagawin natin ngayon? Mas para sa sarili niya yon kaysa sa tatlong Sacred Beast. Buong puso niyang inasahan na magigising si Zufan sa Heavenly Rebirth Lake. Ngunit ngayon, parang tuluyan nang nawala ang lahat ng pag-asa. Ang kanyang pangarap. Ang pananabik ng ibang babae. Ang kaligtasan ng Luklan. Pati ang kinabukasan ng buong mundo. Mistulang nababalot na lamang ito ng kadiliman. Nawala man lang kahit katiting na liwanag na maaaring kapitan. Tahimik ang tatlong Sacred Beast. Ngayon higit kailanman. Tama si Sigi. Sa loob ng napakahabang panahon, iisa lamang ang kanilang pinaniwalaan. Na ang Heavenly Rebirth Lake ang tanging pag-asa upang magising si Zufan. At sa pamamagitan ng alaala ng kanyang nakaraang buhay, ay matalo nila si Heavenly Sovereign. Bagamat pareho lamang ang layo ng kanilang pagbabalik. Mas tumagal pa ang kanilang paglalakbay. Marahil dahil sa bigat ng kanilang loob. Kapag nawawala na ang pag-asa, napakadaling sumuko.
Mas madali pang tanggapin ang kamatayan kaysa lumaban sa isang laban na tila imposibleng mapanalunan. Lalo pat ang lahat ng kanilang inaasahan ay naglaho na parang usok. Nang makarating sila sa loob ng Looklan, maraming mata ang agad na sumalubong sa kanila. Punang pag-asa. Punang pananabik. Lalong bumigat ang dibdib ng tatlong sacred beast. Hindi nagtagal. Napansin na ng mga elder at ng mga babae ang kanilang nanlulumong mga mukha. Pati ang walang buhay na si Zufan na tahimik na nakalutang sa kanilang likuran. Nagsalita si Lo Yunhai. Pumasok tayo sa main hall. Doon natin pag-usapan ang lahat. Habang kinukumusta ni Chu Qincheng ang ibang babae tungkol sa kanilang paglalakbay, sinubukan namang maging praktikal ni Kunpeng. Isa-isa siyang nagmungkahi ng iba't ibang paraan. Kahit siya mismo ay hindi naniniwalang may pag-asa ang mga yon. Paanong ipakakain kay Zufan ang buong sacred domain upang lumakas at talunin si Heavenly Sovereign? Ngunit kung mawawasak din ang buong lupain, ano pa ang saysay ng pagliligtas dito? O kaya'y gamitin ang Thunder Flame na nabuo mula sa pagsasanib ng kapangyarihan ng apat na sacred beast. Ngunit sa pagkakataong ito, gamitin ang lakas nilang lahat. Mukhang magandang ideya yon. Ngunit sino ang makatitiyak na hindi nito buburahin ang buong sacred domain sa isang iglap? Isa-isang lumabas ang iba't ibang mungkahi. May nagsabing maghintay na lamang ng kamatayan. May nagmungkahi ng mga halos pagpapakamatay na plano. Ngunit wala ni isa man sa mga yon ang nagbigay ng pag-asa. Lahat sila ay nauwi lamang sa parehong katapusan. Kamatayan. Nang maupo silang lahat sa loob ng pangunahing bulwagan, binalot sila ng nakakabinging katahimikan. Walang sinuman ang nakakaalam kung paano sisimulan ang pagharap sa problemang tila wala ng anumang solusyon. Binasag ni Si ang katahimikan sa pagod na tinig. Wala na ang lawa ng makalangit na muling pagsilang ngayong nabawi na ni Sword Sovereign ang landas ng reinkarnasyon at naibalik ito kay Heavenly Sovereign. Totoong patuloy niyang tinitipon ang mga landas, ngunit hindi niya kayang kunin ang lahat. 6 sa mga ito ang nakakulong ngayon sa kadilimang nilikha ni Zufan nang makatakas siya, kabilang na ang landas ng damdamin na kailangan niya upang maalis ang pang-aakit na matagal nang ipinataw sa kanya ni Emotion Sovereign. Nagpatuloy si Kunpeng, sa palagay ko, ito ang dahilan kung bakit hindi pa niya sinusundan si Zufan. Natatakot siyang mahawahan ang kanyang landas ng kawalan kapag nalantad siya sa nadungisang kalooban ng langit. Ngunit alam din niyang hindi sapat ang 4 na landas upang maabot ang Supreme Stage. Kailangan niya ang lahat ng 10. Kaya habang abala siyang mabawi ang iba pang mga landas, palalakasin natin ang ating panig at sisiyasatin din ang dagat ng kadiliman. Ako na ang mag-imbestiga rito. Naglakas loob magsalita si Longjiu. Kung maaari, mga nakatatanda. Tulad ng sinabi ni Si, kailangan nating palakasin ang ating sarili at samantalahin ang anumang maaaring magbigay sa atin kahit kaunting pag-asang matalo si Heavenly Sovereign. Kahit paano, nais naming maging kapaki-pakinabang at hindi pabigat kapag nagsimula na ang tunay na labanan. Dahil dito, nais kong higit na maunawaan ang tunay na likas na katangian ng aking Purple Lightning Gold Eye at maabot ang 12 langit nito, o kung maaari pa, mas mataas pa roon, gaya ng tiyak kong magagawa ni Binibining Kiao kapag tuluyan na siyang nagkaedad. Nang bumagsak ang hadlang ng mortal na daigdig, nalaman namin ang tunay na dahilan ng aming paghihirap. Ang lahat ng ito ay bunga ng pagkahumaling ng isang tao na lipulin ang sangkatauhan sa maling paniniwalang nililinis niya ang kalooban ng langit. Noong una, inakala kong dahil sa rumaragasang espiritual na enerhiya ay maaabot ko rin ang kanyang antas. Ngunit nagbago ang pananaw ko nang maging nakababatang kapatid ko sa sumpaan si Zufan. Napagtanto kong hindi sapat ang lakas kung walang tunay na pagkaunawa. Nakatulong ang sulyap na nakuha namin ng gawing makulay ni Zufan ang kalangitan, ngunit iyon ay isang munting sulyap lamang. Kaya naniniwala akong nagsasalita ako para sa lahat, sa mga nakatatanda at sa mga Sword King, na nais naming maunawaan ang kapangyarihan ng mga banal na halimaw na naging pundasyon ng mga banal na espada ng mortal na daigdig. Wala akong pag-aalinlangan na kahit iba ang aming mga landas sa inyo o kay Sword Sovereign na lumikha ng mga espada. Ang higit na pagkaunawa sa inyong kapangyarihan ay maglalapit sa amin sa pagkumpleto ng aming sariling mga landas. Hindi sapat ang Saint Stage Cultivation Methods upang mapunan ang agwat patungo sa Sovereign Stage. Kung sapat iyon, matagal nang nagtagumpay ang Sacred Mountains.
Buong pusong sumang-ayon si Dan Qingshen. Tama. Kailangan muna naming maunawaan kung saan nagmumula ang aming lakas upang maihubog namin ito ayon sa aming sariling landas. Maaaring wala kaming maitutulong sa paggising kay Zufan, ngunit maaari kaming maging handa kapag nagising siya at lumaban sa kanyang tabi. Hindi kami magiging katulad ng 8 halimaw na nilinlang ni Heavenly Sovereign upang talikuran ang sarili nilang landas. Susundin namin ang aming sariling daan, gaano man ito kahirap. Napaatras si Kiaoer nang mabanggit ang kanyang pangalan. Nauutal niyang sinabi, Ako. Hindi ako marunong magturo. Hindi ko nga alam kung paano gumabay sa iba. Sumagot si Ziyi, kung gayon, ako ang mangunguna sa pagsasanay ng kilin ni Kiaoer at ng mga Sword King. Sa tulong ni Matandang Dragon, tutulungan naming magbinata at magdalaga ang mga batang banal na halimaw. Sigurado akong makatutulong din yon sa mga Sword King upang maranasan ang tunay naming kapangyarihan at maunawaan ang kanilang sariling landas patungo sa Sovereign Stage. Bagamat hindi kayo magiging ganap na Sovereign hanggat nakatali pa ang inyong pinagmulan kay Sword Sovereign at hindi pa siya natatalo, naniniwala akong maaabot ninyo ang antas o marahil ay hihigit pa ng 8 tauhan ni Heavenly Sovereign. At ikaw naman, Sword Child, ang lugar kung saan naunawaan ni Sword Sovereign ang kanyang landas ay makatutulong sa iyo. Bilang demonyong espada ni Zufan, ang magiging katapat mo ay ang espada ni Heavenly Sovereign. Sasabihin ko sa iyo kung nasaan yon. Nagliwanag ang mukha ng lahat. Sa wakas ay mayroon na silang direksyon sa halip na maghintay lamang ng kamatayan. Ngumiti si Lu Yunhai. May landas na tayong tatahakin. Pero paano si Ama? Nag-aalalang tanong ni Kiaoer. Muling nabalot ng lungkot ang bulwagan. Kami ang mag-aalaga sa kanya, matatag na sabi ni Lu Yunchang habang tumayo sa harap ng mga babaeng walang iniwang sandali sa pagbabantay kay Zufan. Hanggang ngayon ay kami ang nagbabantay sa kanya at hindi kami titigil. Gaano man katagal ang abutin, hindi kami magsasawang subukang ibalik siya sa amin. Sabay-sabay na tumango ang mga babae, matitigas ang mga titig at puno ng determinasyon na gawin ang lahat para kay Zufan. Ang isang damdaming iyon ang nagbuklod sa kanila. Nalimot nila ang selos na minsang namayani sa kanilang mga puso, sapagkat napagtanto nilang si Zufan ang pinakamahalaga sa kanilang lahat. Nais ng bawat isa na siya lamang ang mahalin nito, ngunit naunawaan din nilang ang pag-ibig ng iba ay hindi mas mababa kaysa sa kanila. Basta't ligtas si Zufan, sapat na yon upang mapasaya sila. At kung bibigyan man sila nito ng lugar sa kanyang tabi, doon nila matatagpuan ang tunay na kahulugan ng kanilang buhay. Teka, tanong ni Konpeng. Paano ninyo siya balak gisingin? Sinubukan na ninyong palibutan siya ng mga pamilyar na mukha at ng mga taong mahal niya, ngunit wala pa ring nangyari. Si Shui Ronghua ang sumagot. Mas malala ang nangyari ngayon kaysa noong nasa Chenyu pa kami at ginising niya si Chu Qingcheng. Kaya naniniwala akong maaaring gumana kung isa-isa naming ipapaalala sa kanya ang una naming pagkikita at ang mga sandaling unti-unting nagbunga ng pagmamahal sa aming mga puso at sana, sa puso rin niya. Hindi ko ito nabanggit noon dahil napakahabang proseso nito at lagi tayong nangangambang anumang oras ay maaaring dumating si Heavenly Sovereign. Ngunit ngayon na wala na ang Heavenly Rebirth Lake at hindi pa makakakilos ang ating kaaway, nagkaroon tayo ng kaunting panahon. Habang ang pinakamalalakas ay nagsasanay upang paliitin ang agwat sa ating kalaban, kami namang natitira ay gagawin ang lahat upang maibalik si Zufan. Tumango si Shangguan Qinyan bilang pagsangayon. Alam naming napakaliit ng posibilidad, anya, ngunit naniniwala rin kaming ito na ang pinakamainam na paraan. Ang iba pang mga babae ay tahimik na tumango, buong pusong sumusuporta sa mungkahing iyon. Pumapayag lamang ako rito dahil wala na tayong ibang pagpipilian, mahinahong wika ni Konpeng. Ang matitinding damdamin ay napakagulo at napakahirap unawain, lalo nang itanim sa puso ng ibang tao. Sumunod na nagsalita si Sigi. Kung gayon, wala na tayong oras na dapat sayangin. Kung hindi pa niyo alam, ako si Heaven Sealing Sigi. Ang sinumang nais maunawaan ang kapangyarihang nasa likod ng Heaven Sealing Sword ay maaaring sumama sa akin at kay Sword Child. Ang iba naman ay sasama kina Matandang Dragon at Konpeng. Kung maaari sana di. Isang mahiyain at batang tinig ang nag-atubiling umalingaw-ngaw sa gitna ng usapan habang papatapos na ang pulong. Halos walang pumansin dito. At bakit na naman nila papansinin? Tapos na ang lahat ng mahahalagang usapin.
Iyon naman ang layunin ng pagpupulong, ang talakayin ang mga bagay na pinakamahalaga sa angkan. Kaya kung may magsasalita pa sa huling sandali, tiyak na isa lamang iyong karaniwang usapin na maaaring ipaubaya sa mga nakabababa. Ngunit hindi nagpadaig ang tinig. Paumanhin! Sa pagkakataong ito ay napalingon ang lahat. Huminto sila sa paglabas ng bulwagan, sabik na sana nilang simulan ang kanilang mga plano laban sa pinakamapanganib na nilalang sa mundo, isang sovereign. Nag-iba-iba ang reaksyon ng mga naroon. Halatang naiinis ang mga babae, napukaw ang kuryosidad ng iba, habang ang tatlong banal na halimaw at ang pinuno ng angkan ay tumingin ng mapanuri. Ano ang napakahalaga ngunit tila napakaliit din upang ngayon mo pa napiling magsalita, tanong ni Lo Yunhai. Napaatras ng bahagya si Quigang sa biglang pagtutok ng lahat ng tingin sa kanya, ngunit agad niyang pinatatag ang sarili. Matagal na po itong gumugulo sa isip ko. Dahil narito ang lahat at tila mas magaan na ang pakiramdam ng lahat kaysa nitong mga nakaraang linggo, nais ko sanang magtanong kay Binibining Luo at sa iba pang mga ginang. Ano yon? Hudyat ni Lu Yunchang. Huminga ng malalim si Quigang bago nagsalita. Paano nagawa ng aking guro na maakit ang napakaraming pambihirang kababaihan, mga babaeng may mataas na katayuan at kahanga-hangang pagkatao, gayong isa lamang ang tunay na laman ng kanyang puso? Sigurado akong hindi naman nagkukulang sa mahuhusay na lalaki ang Luo Alliance, maging ang Luo Clan. Kaya bakit nanatili kayong lahat sa kanyang tabi sa loob ng daan-daang taon? Kahit gaano pa kahanga-hanga ang isang tao, hindi ba dapat unti-unting kumupas ang pag-ibig sa paglipas ng napakahabang panahon? Habang nagsasalita siya ay lalo siyang nagkaroon ng lakas ng loob, wari bang hinahanap niya ang sagot sa pinakamahalagang tanong ng buhay. Tumango ang maraming makapangyarihang alagad na ngayon ay mga pinuno na ng kani-kanilang sekta, gayon din ang bagong henerasyon ng mga dating dakilang angkan na naging pundasyon ng Luo Alliance. Kabilang doon sina Luo Sifan at ang dalawa nitong kasamahan, sina Long Jianshan at si Nianyang. Maging ang matatandang pinuno ay nanatili sa bulwagan. Bagamat usapin iyon ng kabataan, nais din nilang maunawaan ang lalim ng karisma ni Zufan, isang karismang hindi lamang humatak sa kababaihan kundi maging sa napakaraming tao. Marami ng tanyag na pinuno ang lumitaw sa kasaysayan. May mga nagtayo ng mga imperyo, may mga sumakop sa mga ito. Ngunit tulad ng lahat ng pinuno at kapangyarihan, dumating din ang kanilang paghina. Tanging ang Luo Clan lamang ang tila hindi tumigil sa paglago sa ilalim ng pamumuno ng katiwalang si Zufan. Marahil nga, ang taong hindi naghahangad sa trono ang siyang tunay na karapat-dapat dito, sapagkat nauunawaan niya ang bigat ng tungkulin, ang mabuti at ang masama. Bagamat mayroon ding umiiwas lamang dahil sa kamangmangan, kaginhawaan, o kawalan ng pananagutan. Integridad. Matatag ang tinig ni Lo Yunchang habang puno ng paghanga at pagmamahal ang kanyang mga mata. Napakamot ng ulo si Quigang. Sigurado po ba tayong isang tao ang tinutukoy natin, Binibining Luo? Sa tingin ko isasang-ayon ang karamihan dito na wala nang hihigit pa sa kanya pagdating sa pagiging tuso, mapanlinlang, kahina-hinala, nakakainis, matigas ang ulo, walang awa. Isa-isa niyang inilista ang mga katangian ng kanyang guro. At sa bawat salitang binibigkas niya, karamihan sa mga naroon ay tumatango bilang pagsang-ayon. Bihira ang alagad na magsalita ng ganoon tungkol sa sariling guro. Ngunit hindi dahil wala siyang paggalang. Sa katunayan, labis niyang hinahangaan si Zufan. Alam niyang ang lahat ng katangiang iyon ang naging dahilan kung bakit nalampasan ng kanyang guro ang lahat ng iba. Ang tanging hindi natuwa ay ang mga babae. Kasuklam-suklam ni. Mukhang wala pa ring balak tumigil ang binata. Tama na. Mariing putol ni Lu Yunchang. Ang tinutukoy kong integridad ay ang pagiging lalaking naninindigan sa sariling mga prinsipyo at hindi kailanman tumatalikod sa mga ito. Isang taong may malinaw na layunin at direksyon, gaano man karami ang humadlang sa kanyang landas. Sino sa inyo ang makapagsasabing kaya rin niyang gawin yon? Matalim ang kanyang tingin habang isa-isang sinusulyapan ang kabataang henerasyon. Kung hindi dahil sa kanya, hanggang ngayon ay nagpapatayan pa rin kayo sa mortal domain para lamang sa kaunting yaman at kayamanan. Patuloy pa rin kayong nagsasaksakan sa likuran, dagdag ni Lei Yuting. Karamihan sa inyo ay yumukod lamang upang makinabang sa tagumpay niya, umaasang sasabay din ang sarili ninyong pag-angat. Samantalang ang mga nanatiling matatag ay narito dahil nais nilang masilayan ang bagong mundong kaya niyang likhain, sabi ni Shangguan Qinyan. Mulig nagsalita si Lu Yunchang. Kung hindi dahil kay Zufan at sa kanyang integridad,
Parang punyal ang salitang iyon sa puso ng ilang kabataan. Determinasyon. Mas marami ang napayuko. At sa kanyang di matitinag na kalooban. Sa pagkakataong ito ay wala nang makatingin ng diretsyo sa kanya. Marahil ay nagkasya na lang sana kami sa pangalawang pinakamainam, kung kayo, o kahit kami, ang una naming nakilala. Ang huling pangungusap na iyon ang tuluyang dumurog sa kanilang natitirang pagmamataas. Sa isang iglap, winasak ni Luo Yunchang ang tiwala sa sarili ng bawat batanghenyo sa bulwagan. Marahil ay nag-iwan pa siya ng habang buhay na alaala sa kanila. Ngayong malinaw na kung bakit walang ibang maihahambing kay Zufan, sabi ni Tauba Lianer na taglay ang tindig ng isang anak ng dakilang general, maaari na ba tayong bumalik sa mas mahalagang bagay, ang gisingin siya at iligtas ang mundo, pati na rin kayong lahat? Sa kanyang isipan ay napangiti ang ama niya. Lahat ay pata sa pag-ibig at digmaan. Masayang nagsilabasan ang mga nakatatanda at ang mga pinuno. Nagkaroon na sila ng kani-kanilang pagkakataon sa pag-ibig bago pa dumating si Zufan, at ang ilan pa nga ay natagpuan ang kanilang kabiyak dahil rin sa kanya. Samantala, ang mga tanyag na kabataan ng kasalukuyang henerasyon ay tahimik na lumabas ng bulwagan. Lahat sila'y nakatungo, blangko ang mga mata, at tila pasan-pasan ang bigat ng pagkatalo. Maingat na inayos ni Tauba Lianer si Zufan sa higaan habang ang iba pang mga babae ay nakamasid, puno ng pag-aalala at dalamhati. Si Prinsesa Yongning, ang pinakawalang malay at pinakadiretsahang magsalita sa kanilang lahat, ang unang bumasag sa katahimikan. Paano natin ito gagawin? Magbubunutan ba tayo kung sino ang mauunang balikan ang unang pagkikita namin ni Zufan? Hindi na ako makapaghintay na magsimula. Sigurado akong ganoon din ang nararamdaman ng lahat ng mga kapatid ko rito. Ang tanong lang ay, paano natin ito gagawing patas at katanggap-tanggap para sa ating lahat? Nagbigay ng mungkahi si Shangguan Kinyan. Batay na lang tayo sa antas ng cultivation. Iyon naman ang laging nagdedesisyon sa mga ganitong bagay. Agad namang tumutol si Lei Yuting. Natural, iyan ang sasabihin mo dahil ikaw ang pinakamalakas dito. Sigurado akong hindi mo sasabihin yan kung narito pa si Yuyu. Ngumiti si Kinyan at pabirong sinabi. May mas maganda ka bang ideya, binibining shadow? Napasimangot si Lei Yuting. Huwag mo akong tawagin ganyan. Ginagawa ko lang ang tungkulin ko sa Shadow Corps dahil iyon ang bagay sa akin. At may mas patas akong mungkahi kaysa sayo. Susundin natin ang tagal ng panahong magkasama kami ni Zufan. Napailing si Tauba Lianer. Hindi ibig sabihin noon ay may pag-ibig na namagitan. Maliban kay Chu Qingcheng, pare-pareho tayong tinanggihan at pinalamig ni Zufan pagdating sa nararamdaman natin. Bagamat pinag-isa sila ng kalagayan ni Zufan, hindi ibig sabihin noon ay nawala na ang lahat ng alitan sa pagitan nila. Ang nangyari lamang ay nagsimula silang mag-usap, magkakilala, at unti-unting maging magkakapatid sa isa't isa, umaasang balang araw ay matatanggap silang lahat ni Zufan, sino man ang piliin nito. Ngunit para sa ilan, lalo lamang nitong inilantad ang kanilang mga insekuridad. Mamahalin kaya sila ni Zufan balang araw? Lahat sila ay nagsikap na mapalapit dito sa sarili nilang paraan. Ngunit sa bawat pagkakataon, iisa lamang ang naging tugon ni Zufan, isang tahasang pagtanggi. Mas masakit iyon kaysa sa handa nilang aminin. Isa yung sugat na hindi kailanman tuluyang naghihilom. At kapag maraming babae ang umiibig sa isang lalaki, hindi maiiwasang magkaroon ng tensyon paminsan-minsan. Alam nilang masasaktan sila sa landas na ito. Alam din nilang ito na marahil ang pinakamahirap na desisyong ginawa nila. Ngunit mas mahal nila si Zufan kaysa sa kanilang sariling damdamin. Kaya handa silang gawin ang lahat upang maibalik siya, kahit pa ang kahihinatnan ay makita siyang nasa piling ng iba. Hindi nila mapapatawad ang kanilang sarili kung hindi nila gagawin kahit ang maliit na bagay na ito para sa kanya. Sa gitna ng katahimikan, mahina ngunit malinaw na nagsalita si Chu Qingcheng. Dapat tayong sumunod sa pagkakasunod ng unang pagkikita natin kay Zufan. Natahimik ang lahat. Pinag-isipan nilang mabuti ang mungkahi. Wala itong kinalaman sa lakas, talento, o tagal ng panahong magkasama sila. Isa itong ganap na patas at objetibong paraan. May ilan mang napasimangot dahil sila ang mahuhuli, lalo na't napakahaba ng panahong pinagsamahan ni Chu Qingcheng at Zufan, tinanggap pa rin nila ito bilang pinakamakatarungang paraan. Sa kabila ng napakaliit na pag-asa, bawat isa sa kanila ay umaasang ang sariling kwento ng unang pagkikita nila kay Zufan ang magiging susi upang magising ito.
Umaasa silang ang sarili nilang pag-ibig ang magiging dahilan ng kanyang pagbabalik. Hindi man nila sabihin ng hayagan, naging isang tahimik na paligsahan ito sa pagitan nila. Lahat ay determinadong ibigay ang kanilang buong makakaya upang sila ang maging nagwagi. Ngunit alam din nilang hindi nila dapat gawin yon kapalit ng kapakanan ni Zhu Fan o ng kanilang mga kapatid. Batid nilang pangmatagalang laban ito. Sa ngayon, ang tanging hiling lamang nila ay manatili sa tabi ni Zhu Fan at sana'y balang araw ay tanggapin sila nito, sino man ang tunay nitong mahal. Nagtuon ang lahat ng tingin kay Luo Yunqiang. Siya ang unang nakilala ni Zhu Fan. Sa teknikal na pananaw, siya rin ang pinakamatagal na nakasama nito dahil doon mismo sa Luo Clan isinilang si Zhu Fan bilang isang hamak na tagapaglingkod. Tiningnan ni Luo Yunqiang ang mga kapatid niyang babae bago nagsalita, baka sa tinig ang matinding damdamin. Pumunta tayo sa Tianyu. Doon unang nakilala ng karamihan sa atin si Zhu Fan. Naniniwala akong makatutulong din ang mismong lugar upang maibalik ang kanyang alaala. Tahimik na tumango ang lahat at agad na nagsimulang mag-impake. Hindi iyon nagtagal, salamat sa kanilang pananabik at sa kaginhawaan ng mga special ring. Sa tulong ng magkakasunod na teleportation arrays, nakabalik sila sa Tianyu sa loob lamang ng ilang araw at ginugol ang natitirang bahagi ng linggo sa paglalakbay patungong Blackwind Mountain. Sa sumunod na linggo, isa-isang dinala ni Luo Yunqiang si Zhu Fan sa bawat lugar na naging bahagi ng kanilang unang pagkikita. Muli nilang tinahak ang masukal na kabubatang halos naging libingan noon ng Luo Clan. Binalikan nila ang Wingate City, kung saan unang nakuha ni Zhu Fan ang tiwala ng Veiled Dragon Pavilion upang matulungan ang muling pagbangon ng kanilang angkan at iligtas siya mula sa isang kasalang hindi niya kailanman ginusto kay Kai Xiaoting. Habang inuulit niya ang bawat pangyayari, napansin niyang paminsan-minsang gumagalaw ang mga daliri ni Zhu Fan at bahagyang kumikibot ang kanyang katawan. Umusbong ang pag-asa sa kanyang puso. Akala niya'y magigising na ito anumang sandali. Ngunit hindi iyon nangyari. Unti-unting naglaho ang pag-asang iyon habang ibinabalik niya si Zhu Fan sa silid na pinagsasaluhan nilang lahat sa Blackwind Mountain. Nararamdaman na ng ibang mga babae ang kanyang aura bago pa siya tuluyang makapasok. Agad silang tumingin ng may pag-asa habang papalapit siya kasama si Zhu Fan. Ngunit nang makita nilang wala pa ring pagbabago rito, unti-unting napalitan ng pagkadismaya ang kanilang mga mukha. Nanatili pa ring walang malay at walang anumang reaksyon si Zhu Fan. Buong puso sanang ninanais ni Luo Yunqiang na magising na siya. Ginawa niya ang lahat upang muling buhayin ang bawat detalye ng kanilang unang pagkikita. Ngunit dahil napakalaki ng pag-asang inilaan niya rito, ganoon din kabigat ang sakit ng kabiguang kanyang tinanggap. Gayunman, hindi siya hinayaang malugmok ng iba pang mga babae. Pinalakas nila ang kanyang loob at sinabing huwag siyang mawalan ng pag-asa. Ang mahalaga ay patuloy silang susubok hanggang sa magtagumpay sila. At sa kaibuturan ng puso ng bawat isa, nananatili ang paniniwalang sila ang magiging dahilan ng muling paggising ni Zhu Fan. Lalo pat nakita nilang kahit paano ay nagkaroon ito ng kaunting reaksyon sa naging pagsubok ni Luo Yunqiang. Dahil doon, lalo silang nasabik na subukan ang sarili nilang alaala upang sila naman ang magpabalik kay Zhu Fan sa kamalayan. Dito muna natin puputulan ang ating nobela ng Magic Emperor. Stay tuned lang, upload ko din agad ang kasunod na chapters. Pa-like and subscribe na lang para updated kayo sa upload natin. Maraming salamat.